Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Noong 2018, nagdesisyon akong magtrabaho sa Saudi Arabia bilang isang domestic helper. May 6 na buwan na akong buntis noon sa pangalawa kong anak at alam kong mahihirapan kami kung mananatili ako sa Pilipinas. Ang aking asawa, si Mario, ay may maliit na sahod sa pagiging tricycle driver at ang panganay naming anak, si Ana, ay kailangan ng mag-aral. Kaya kahit masakit sa puso, iniwan ko si Mario at si Ana sa probinsya ng Batangas at sumakay ako ng eroplano papuntang Riyadh. Ang pangako ko sa kanila, magpapadala ako ng sapat na pera para sa kanilang kinabukasan. Ang pangako ko sa sarili ko, babalik ako bago mag-1 taon. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Sa unang taon ko, naging maayos naman ang lahat. Ang amo ko, si Madam Fatima, ay mabait. Ang mga anak niya ay magagalang. Nakakapagpadala ako ng sapat na pera kina Mario at Ana. Pero bago matapos ang 2 taon, nagsimulang magbago ang lahat. May mga gabi na parang may nagmamasid sa akin. Sa sala, sa kusina, kahit sa banyo. Nagsimula ako makarinig ng mga bulong na parang pangalan ko ang tinatawag. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Lena? Mukha kang pagod. Madam, pakiramdam ko po ay may sumusunod sa akin. May naririnig po akong mga bulong. Baka napapagod ka lang, Lena. Makatulog ka ng maaga. Sinubukan kong makinig sa kanya. Pero hindi ko magawa. Nagsimula nang maging mas matindi ang mga pangyayari. Isang gabi, habang naglilinis ako sa sala, may nakita akong anino sa sulok ng aking mata. Lena, ano ang ginagawa mo dyan? Bakit ka nakatitig sa pader? Wala po, madam. May nakita lang po akong anino. Anino? Hindi ba't gabi na? Baka guni-guni mo lang iyan. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Habang papalapit ang 3 taon ko, lalo akong kinilabutan. Ang mga bulong ay naging malinaw. Narinig ko ang pangalan ng aking panganay na anak, si Ana. Pero ang boses na iyon ay hindi kay Ana. Ito ay boses ng isang matandang babae. Isang gabing madilim, habang naghugas ako ng pinggan, bigla akong may naramdamang malamig na hininga sa aking bato. Lumingon ako at doon ko siya nakita. Isang matandang babae, nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok niya, nakatakip sa kanyang mukha. Nanginginig ang buong katawan ko. Sino ka? Ako ang kasama mo. Hindi ako makapagsalita. Ang mga mata niya, nakikita ko sa ilalim ng kanyang buhok, ay walang buhay. Puno ng galit. Anong kailangan mo sa akin? Ikaw ang kumuha sa akin. Hindi ko maintindihan. Wala akong kinuha sa iyo. Ang kaluluwa mo. Bigla na lang akong napasigaw. Nahulog ang pinggan sa kamay ko at nabasag. Lena, ano ang nangyayari dyan? Si Madam Fatima ay tumakbo sa kusina. Pagtingin niya sa akin, nakita niya akong nakatayo, nanginginig, at nakaturo sa sulok kung saan nakatayo ang matandang babae. Nandoon siya. Nandoon siya, Madam. Sino ang nandoon, Lena? Walang tao dyan. Hindi ako makapaniwala. Hindi niya nakikita. Pero Madam, nakita ko siya. Nakatayo siya doon. Lena, kailangan mo ng pahinga. Hindi ka na maayos. Kinabukasan, kinausap ako ni Madam Fatima. Sinabi niya na kailangan ko nang umuwi sa Pilipinas. Hindi niya na raw kayang tiisin ang aking kakaibang pag-ugali. Umuwi ako ng Pilipinas, pero ang matandang babae ay sumama sa akin. Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Ang pakiramdam ko, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, ang aking kaluluwa.
Isang misteryosong matandang babae na sumusunod sa isang nagbabadya ng masamang kapalaran. Posible bang ang mga espiritu ay maaaring sumunod sa atin saan man tayo magpunta? May koneksyon ba ang matandang babae sa nakaraan ni Lena, o isa lamang itong masamang espiritu na dumikit sa kanya? Kaya, totoo ba ito o kathang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.